Good day mga Kamitsu, welcome back sa aking YouTube channel. Muli, ito po ang inyong lingkod na si Daryl James for Honda, your sales executive here at Mitsubishi Picabad Santos, Tondo, Manila. For today's video mga Kamitsu, I'll be sharing with you yung ating full review ng ating Expander Cross na 2026 model. Quartz White Pearl po yung available ngayon dito sa kasa. Then sa video ito mga Kamitsu, i-discuss ko din sa inyo kung ano-ano nga bang ongoing promo nito ngayon pagdating sa SRP, down payment, and mga freebies na maaaring mo makuha just in case sa akin kayo kukuha ng unit. Again mga Kamitsu, ginawa po natin tong video ito para sa mga bagong subscriber natin at bago sa ating channel na hindi pa nakapanood ng ating full review ng Expander Cross. Ang tanong ng marami mga Kamitsu, sulit pa rin ba ang 1.3 million para sa MPV na katulad nito? So without further ado, let's jump into it. So yun na nga mga Kamitsu, simulan po natin yung video ng ating full review ng Expander Cross. Unang-una mga Kamitsu, again gumagamit pa rin naman po si Expander ng green laminated windshield. Bukod sa durability, nililesing ng windshield na to yung sound sa labas para at least hindi masyadong dinig po sa ating cabin, so mas komportable. Then second mga Kamitsu, dito naman tayo sa front face ng ating Expander Cross. Again, gumagamit pa rin naman po si Expander Cross ng tinatawag na Dynamic Shield Front Fascia, which is patented and signature sa lahat ng mga Mitsubishi vehicle. Bukod sa futuristic tignan at brusco, nakakatulong din po itong kanyang Dynamic Shield Front Fascia para dun sa tinatawag na aerodynamic. Then again mga Kamitsu, pagdating naman po sa lighting system or sa ilaw ng ating ng unit is naka full LED na po lahat ng ilaw na ginagamit ng ating Expander Cross. Simulan po natin sa kanyang daytime running light. Ito mga Kamitsu. Kung mapapansin nyo, sobrang dami ng kanyang LED strips compared dun sa previous model ng Expander Cross. Bukod dun po sa nakakatulong po yan para added visibility sa gabi. So since LED siya, matipid po siya pagdating sa energy consumption. Then naka-daytime running light po yan. Lahat po ng ating Expander Cross is naka-daytime running light LED. Then again mga Kamitsu, dyan pa rin naman po yung kanyang T-shape na headlight. So ang purpose or benefits nito, mas wider po kasi yung bato ng liwanag nito compared dun sa mga conventional na bilog o square na headlight. Then naka-integrated na rin po dyan yung kanyang turn signal light dun sa kanyang daytime running light. Then again mga Kamitsu, ito sa mga pinaka-nagustuhan ko sa Expander Cross. Naka-LED na yung kanyang fog lights. Parehas po yan. Ayan mga Kamitsu. Then, same pa rin, dyan pa rin naman yung kanyang chrome na parang Hurricane design, naka U-type. So, added aesthetic yan sa ating unit. Then again mga Kamitsu, ibang-iba na yung atake ng kanyang itsura compare mo dun sa last year na Expander Cross na 2025. Unang-una yung kanyang radiator grill mga Kamitsu, Kung mapapansin niyo, naka-honeycomb na medyo malalaki po yung butas and gap ng kanyang honeycomb. Bukod po kasi dyan sa nakapagbibigay siya ng mas chunkier at brusco, nakakatulong din po yung kanyang radiator grill para dun sa better intake and outtake ng hangin dun sa ating engine para if in case na gagamitin natin yung unit pagdating sa long drives is hindi mahihirapan yung ating makina. Then again mga Kamitsu, naka-integrated na din po yung kanyang camera sa harap dun sa kanyang front grille. Since ang unit na ito is naka-camera 360 na, dito isa din po yung sa edges nito compared sa mga ibang model or variant ng ibang brand. So naka-camera 360 na siya. Nandyan pa rin naman po yung kanyang chrome na badge ng Mitsubishi. Then ito, isa rin to sa mga bago. Glossy finish na po yung kanyang linya. So nag-complement din naman mga Kamitsu dun sa mga chrome parts na meron yung ating unit. Then again mga Kamitsu, ito din yung mga isa sa naiba dun sa 2025 versus sa 2026 model natin. Yung front bumper. Kung mapapansin natin mga Kamitsu, yung
last year, 2025, buo po yung kanyang bumper. So ngayon ito, nagkaroon ng parang dalawang bukol, tapos nagkaroon ng bakante o nagkaroon ng added design dyan sa harap. Mas naging chunkier at saka brusco, futuristic yung unit natin compared dun sa last year model natin. Then, yung kanyang front bumper diffuser, dati, naka-body color, ngayon naka-gray na po yung kanyang design, glossy. So, yan. So, gray din naman po yung sinasabi kong parang umbok na dalawa rito. So, nag-complement pa rin naman po mga Kamitsu. So, yan yung lahat ang meron sa front face ng ating Expander Cross. Mga Kamitsu, no, i-discuss ko naman sa inyo kung ano yung engine specs ng ating unit na Expander Cross 2026. Again, equipped po ito ng 1.5 liter inline 4 with double overhead camshafts, 16 bulb na may Maybach technology. So, Maybach technology, it means Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System. So it gives more power, fuel efficient, and less emission. So ganun kaganda yung ating unit. Again mga Kamitsu, pagdating naman po sa displacement, meron po itong kabuuang sukat na 1,499 cubic centimeter. Then meron maximum power output na 105 to 106 PS at 6,000 RPM. Then pagdating naman po sa maximum power torque, meron po itong 141 Newton meter at 4,000 RPM. Again, gaya ng sinabi ko sa inyo kaganina, equipped po ito ng 4-speed automatic transmission. So, idea lang mga Kamitsu, no? Based sa pag-aaral, ang ating Expander Cross is nag-average ng 9 to 12 km per liter kapag city driving, while highway naman po is 17 to 19 km per liter kapag highway driving naman. So, just imagine kung gaano katipid yung ating unit pagdating sa fuel consumption. So bukod sa maangas na at maganda ang unit natin, sobrang tipid pa pagdating sa gasoline consumption. So madako naman po tayo sa side profile ng ating unit. So nandito tayo ngayon sa side profile ng ating Expander Cross. Simulan po natin dun sa bubong. Unang-una mga Kamitsu, since ating Expander Cross is two-tone, wala na kasi tayong monotone, versus dun sa 2025. So naka-black top roof po yung kanyang bubong. At the same time, itong gilid na to hanggang dito, naka-black. So combination po ito ng quartz white pearl at the same time black version. Then hindi pa rin mawawala po yung kanyang roof rail. So yan, isa yan sa mga pagkakaiba ng GLS versus sa Expander Cross. Then again mga Kamitsu, kung napapanood yung mga previous vlog natin, since may roof rail yan. Again, ito, isa sa pinakamagandang previous natin. Palalagyan po natin ng roof rack yan. So, bukod sa aesthetic tignan, nakakatulong din po yun, added space o cargo space para if in case maglalagay tayo ng cargo sa bubong is magagamit natin. Gagamit natin yung buong space ng ating bubong. Then, again, sabi ko nga sa inyo kaganina, naka-piano finish na yung ating black hanggang dito sa pinakaunahan natin. Then again mga Kamitsu, hindi pa rin naman mawawala yung kaniyang chrome line accent mula rito hanggang doon sa side mirror natin sa harapan. Yan. So, added din naman po na aesthetic sa unit natin. Nag-complement pa rin naman. Then, ito sa pagkakaiba ng ating 2025 versus sa 2026. Si 2026 po is naka-body color yung kanyang mga door handle. Sa 2025 kasi is chrome. So ngayon, naka-body color. Then equipped na po ito ng keyless operating system. So basta yung ating key fob is nasa bulsa natin, by pressing this button, mabubuksan natin yung ating sasakyan nang hindi na kailangan pang ilabas yung susi para buksan natin o pindutin. So yan. Ano po yan? Parehas passenger side at saka driver side mga Kamitsu. Then ito mga Kamitsu, isa din po ito sa pagkakaiba ng ating 2025 versus sa 2026 is yung kanyang side mirror. So dati chrome po yan, same as yung kanyang door handle. Pero ngayon, binagay na siya or nag-complement siya dun sa kanyang roof, sa kanyang bubong. So naka piano finish black cutout na naka-integrated yung turn signal light. At the same time na andyan din yung kanyang camera 360. So since ang ating 2026 is equipped na ng camera 360, is
meron na siyang camera doon sa bawat side mirror, sa harap at sa likod. Iyon mga kamitsu. Then again mga kamitsu, hindi pa rin naman mawawala yung body clogging at saka yung kaniyang fender flare na mula doon hanggang doon sa harapan natin. Yung kanyang body clogging is gray. Ito. Tapos combination ng matte tsaka gray. Matte black at saka gray. While yung kanyang fender flare is matte black. So yan. Nakakatulong yan bukod sa nakakaganda sa unit is for safety purposes na halimbawa, yung ating unit is na hindi natin sinasadyang nasagi, hindi directly tatama sa body yung damage. Dito muna sasabit sa fender flare. So, mas madaling i-repair yan compare mo naman dun sa body mga kamitsu, diba? If in case na nagkaroon ng nasagi mo siya. So, madali siyang mare-repair. Then, madako naman po tayo pagdating sa safety features ng ating expander cross. Again mga kamitsu, no, equip po yung kanyang harapan ng ventilated disc brake, while sa likod naman po is drum brake. So equip yan ng ABS o anti-lock braking system, and EBD o electronic brake distribution, and hill start assist. Then ito, isa sa mga bago sa ating expander cross, yung tinatawag na active yaw control. So ang purpose nito at benefits nito, pagdating po sa mga sharp curve o sa sharp curve is hindi magkakaroon ng overshoot yung ating unit. Hindi tayo ma-overshoot. Then again mga kamitsu, pagdating naman po sa tires and wheel, same pa rin naman po ng last year. Equip po ito ng 205/55 R17. Then naiba na yung design ng kanyang mugs. Ngayon, kung mapapansin nyo, combination ng silver at black. Then meron po siyang 9 spokes na para siyang fidget spinner kapag tumatakbo mga kamitsu. Mas naging elegant at saka nag-complement din naman dun sa itsura ng ating unit mga kamitsu. Doon, eto mga kamitsu, since ang Philippines is madalas binabahat, umuulan, ito isa sa mga deciding factor kung bakit mas pinipili ng ibang cross because of the ground clearance. Again mga kamitsu, no, sa MTB category, ito yung pinakamataas na ground clearance which is 255 mm. So hindi tayo mangangamba na kapag sinuong natin sa baha yung unit niyo, isaabutan yung ating engine. So mataas yung ground clearance nito across sa lahat ng MPV models ngayon sa merkado. Again mga kamitsu, no, ito yung reason kung bakit nagugustuhan ang ating expander cross across sa mga MPV na meron ngayon sa merkado because of the ride and comfort. Again mga kamitsu, yung kanyang suspension is naka MacPherson strut with coil spring stabilizer bar sa harap, which is ito po. Yan. While sa likod naman po is torsion beam. So, kung mai-experience niyo at makakapunta kayo dito sa casa, pa-experience ko sa inyo, magkakaroon tayong test drive para ma-experience niyo yung ride and comfort ng ating unit. So, sobrang lambot ng kanyang suspension. So, yun ang lahat ang meron sa side profile ng ating unit. Madako naman tayo sa back profile ng ating Expander Cross 2026. So, yun na nga mga kamitsu, na sa back profile na tayo ng ating Expander Cross 2026. Again mga kamitsu, no, kung mapapansin natin, same as 2025, naka-pin type antenna pa rin naman po ang ating 2026 na model. So ang benefits ito and purpose is mas malawak po yung sakop ng kanyang reception pagdating sa radio. Bukod sa aerodynamic, dahil naka-shark fin antenna na siya, mas nakakasagap to ng better reception pag lalo kung gagamitin natin sa radio yung ating unit. Again, mga kamitsu, no, naka-rear spoiler pa rin naman po yung ating unit. Naka-integrated na dyan yung kanyang brake light assist ito. So added visibility yan lalo sa gabi mga kamitsu. Naka-rear spoiler na yan. So no need na magpalagay pa ng spoiler or what. Kasi kapag naglagay ka pa ng extra spoiler dyan mga kamitsu, nakakadagdag weight din po yun sa vehicle. So kahit wala ng spoiler, meron na siyang built-in, naka-integrated na. Nandiyan kanyang wiper sa likod. Again mga kamitsu, naka T-shape po yung kanyang tail light, naka full LED, naka-integrated yung reverse light at saka turn signal light. So again, sabi ko nga sa inyo mga kamitsu, no, may purpose yan kung bakit naka T-shape. So added, mas wider kasi yung bato ng liwanag nito compare mo dun sa mga conventional na square type or circle na tail light. So mas nakabukod sa aesthetic, may purpose talaga.
Nandiyan pa rin naman po yung kanyang Mitsubishi badge. Then again, may reverse camera to since ang ating unit is naka-camera 360 na mga kamitsu, naka-camera 360 yung kanyang reverse camera. Then meron yung badge na expander cross sa likod. Then madako naman tayo sa rear bumper mga kamitsu, no? Na iba na rin yung design nito compare mo dun sa 2025 mga kamitsu. Meron pa rin, gaya nung sa harapan, meron din po siyang dalawang parang umbok o bukol dyan na gray, tapos may reflector. Ang purpose niyan is added visibility lalo sa gabi. Naka-rear bumper diffuser na rin o rear bumper garnish na rin yung ating cross. Naka-gray. Since yung harap natin naka-gray mga kamitsu, no, yung kanyang rear bumper. Then again mga kamitsu, dahil sa akin kayo kukuha ng unit, kasama sa previous natin yung kanyang 2-eye sensor, parking sensor. Tsaka yung kanyang muffler tip. Then, yun, palalagyan natin rain visor. Mamaya, i-discuss ko sa inyo kung ano-ano yung mga previous natin niya sa unit. Then, yun ang lahat ang meron sa ating back profile. Madako naman po tayo sa interior ng unit, mga kamitsu. Pasok tayo sa interior ng ating unit, mga kamitsu, no? Pagbukas natin ng unit. Dito muna tayo sa passenger side, mga kamitsu. Yung kanyang side panel ng pinto. Meron siyang naka burgundy na soft pad leather dyan. Bukod po dyan, meron din dito sa kanyang armrest. At the same time, meron siyang burgundy na stitches dyan na tinahi. So, nag-complement, bagay na bagay. Actually, kung makikita nyo mga kamitsu, napakaganda ng kanyang interior. Because of dun sa leather siya, at the same time, yung kanyang color combination. Then, yung kanyang door lock, naka-automatic na rin yung kanyang bintana. Nandiyan yung may side pocket. The same time, meron siyang bottle tsaka cup holder dyan. Tatlo. Ganda, di ba? Merong built-in speakers. Maganda rin naman yung speakers yan, mga kamitsu, no? Since ang gumawa niyan is Mitsubishi po yung kanyang brand. Then, nandito pa rin tayo sa passenger side, mga kamitsu, no? Naka-hard plastic dito. Naka-soft pad leather dito. Na merong linya, stitches na tahi dyan. Tapos kung bubuksan lang natin mga kamitsu yung ilaw nito, may mga design yan dito. Ayan, o, yung details. Buksan natin. Ayan, may mga linya-linya. Nandiyan po yung kanyang air vent. Then yung kanyang glove box. Yan, napakalaki. Ang dami nang pwede nating ilagay dyan mga kamitsu. Then meron din siyang side pocket here, pwede ka maglagay niya ng wallet or anything na gusto nyong ilagay. Then, again mga kamitsu, no, naka-genuine leather na po yung ating Mitsubishi Expander Cross na combination ng burgundy color at the same time black. Tapos may stitches na burgundy dito. So, at saka maganda rito mga kamitsu, may heat guard na yan. So, ang purpose nun and benefits nun, halimbawa yung ating vehicle ay park natin sa maiinit na lugar, hindi directly iinit yung ating upuan, hindi basta-basta iinit. Meron kasing leather na kapag sobrang init mga kamitsu, ang init din kapag umupo tayo. So yun ang lahat ng meron dito sa passenger side. Again mga kamitsu, eto, isa sa mga previous natin kung mapapanood yung mga vlogs natin. Palalagyan natin ng rear step seal dyan para if in case may bata or sino man umakyat. Ito kasi yung unang-unang nagagasgasan eh. So palalagyan natin yung rear step seal yan mga kamitsu. Madako naman tayo sa passenger side mga kamitsu, no? So pag open ng unit natin, ito yung side panel ng ating Expander Cross, same as passenger side mga kamitsu, no? Naka soft pad leather, tapos merong gray accent o silver accent na linya na yan. Tapos yung kanyang armrest is naka soft pad na din. Then yung kanyang pocket at bintana, then yung kanyang door lock. Tapos same as passenger side, tatlo yung kanyang bottle and cup holder dyan. Then nandyan din po yung speakers. And then pasok tayo sa loob. Again, same as passenger side. Naka full leather po yan, genuine leather. Again mga kamitsu, combination yan ng burgundy at saka black color. Then mayroong burgundy stitches dyan. Tapos ito mga kamitsu, isa sa mga nabago sa 2026 natin na Expander Cross. Tatlo na yung headrest niya sa gitna. Dati kasi dalawa lang, ngayon tatlo na. So hindi na feeling lonely naman yung kanyang gitna. Kawawa naman yung
nasa gitna minsan, ang sakit sa leg, nakakangawit. Ngayon may headrest na. At the same time, pag wala nakaupo sa gitna, meron yan armrest dito mga kamitso. Naka-plastic lang pero may armrest with cup holder sa gitna. So napaka-elegante. Then equip na rin yan ng ISOFIX kung may halimbawa may baby carrier kahit may bata sa inyo. Ready po yung ating unit para doon. Then sa second row, kung mapapansin nyo, nandyan yung kanyang air vent. Meron sariling controller yung second row at third row mga kamitso. Hindi lang siya nagre-relay dun sa harapan ng aircon. So may sarili siyang controller dyan. Para at least hindi na makakaabala pang pagpapa-adjust yung temperatura at the same time lamig, ay yung fan speed. Hindi na kailangan pang makiusap sa harapan. Dito, makokontrol mo na. Yan mga kamitso. Then again mga kamitso, no, meron po yung USB Type-A at USB Type-C na charging slot dyan. Ayan, nasa unit. So, hindi na rin tayo makikicharge sa harapan. Meron dyan. At the same time, good news, meron din po ito sa likuran, sa third row seats natin. Then again, kapag ka ang unit is, kapag ka ang ating unit is itatumble natin yung kanyang second row na seats, all you have to do is press this lever at the same time, magtatumble na yan. At makakapasok ka na sa third row. So, ganun lang ka-easy. Then again mga kamitso, I think ito isa sa pinakamagandang features nito eh. Yung upuan ng second row natin hindi naka-fix. If in case na masikip yung likod at malaking tao yung uupo doon, pwede mo siyang i-abante. Pwede mong i-abante. So napakalaking benefits nun. Lalo kung hindi naman malaking tao yung uupo sa second row tapos gusto ninyong mas maluwag yung third row. So nai-adjust siya. Yun ang good thing sa kanya mga kamitso, no? Then we will go sa kanyang cargo space. Tara mga kamitso, pasok tayo doon. So, okay naman natin yung kanyang cargo space mga kamitso. Again mga kamitso, no, ang ating expander cross ay meron kabuuang sukat na 1,630 liters cargo space capacity. Then, yan, ang meron. Nandyan po yung kanyang lagayan ng kanyang tools and jack. Then meron siyang extra space o lagayan dyan, 3. Pwede ka maglagay ng sapatos. So anything na pwede mong ilagay. Then ang good thing mga kamitso kay expander cross, no, and expander, lahat naman ng vehicle ng expander natin na ipo-pull flat yung ating third row seats. Para if in case na maglagay ka ng cargo is hindi tatakaw ng space. Meron kasing mga MPV o SUV na sideways yung kanyang pag-fold ng kanyang upuan. So nakakadagdag pa rin po yun ng takaw ng space. Ayan, tingnan niyo po kung gaano kaluwag, oh, mga kamitso. Then bukod dyan mga kamitso, no, meron siyang lagayan ng bottle holder dyan and tablet holder, same as kabilang side. Tapos meron siyang 12 volt socket. So all you have to do is bili ng adapter. Tapos may sarili din siyang dome lights. Then we will try yung ating second row, ipo-pull flat natin para makita nyo kung gaano kaluwag mga kamitso. Mga kamitso, pinull flat ko siya para makita niyo kung gaano kaluwag. Yun, bagay na bagay ito mga kamitso in case na balak nyo mag-camping, bili lang kayo ng accessory, maglagay kayo ng bed dyan, pwede nyong higaan, full flat siya mga kamitso. So ang daming pwedeng ilagay na gamit. Then yun nga, kung nasisikipan pa rin kayo at meron kayong mga iba pang gamit, bibigyan ko nga kayo ng roof rack. So doon, ilalagay natin sa roof rail niya para yung mga gamit nyo, ilalagay nyo na lang sa pinakaibabaw ninyo. So yun ang lahat ang meron sa ating cargo capacity. So madako naman tayo sa driver side ng ating unit, mga kamitso. So yun na mga kamitso, no, pasok tayo sa driver side. Again mga kamitso, meron siyang keyless entry. Ayan. Then ito yung panel ng kanyang pintuan para sa driver side. Nandiyan lahat yung controller ng window at saka central door lock again mga kamitso. Then may mga individual lock naman siya. Then nandiyan pa rin naman po yung bottle and cup holder dyan, 3. Tapos yung speakers. Then sa kanyang driver seats, naka 4-way seat adjustment yan. Yung sa puwet, likod, at saka yung atras abante mga kamitso. Then, tara, pasok tayo sa loob para makita nyo naman. Tapos naka-burgundy nga po yung kanyang upuan. So yan, i-start natin yung engine para makita ninyo.
Same as yung kanyang passenger side again mga kamitsu, no? Naka soft pad leather yung kanyang dashboard, tapos naka ABS plastic na naka leather finish. Tapos nandyan yung kanyang control para sa kanyang side mirrors pag i-adjust nyo yung kanyang salamin. Tapos kung mapapansin nyo may button dito, auto fold. Kasi since ang ating unit is cross top of the line, retractable na po yan kapag pinindot natin sa key fob, magsasara yung pinto at the same time pati yung side mirror. Although may controller din naman po ito para if in case na bumabiyahe ka, tapos sa tingin mo tatama yung ating unit sa mga masisikip na lugar, pindutin mo to, magpo-fold yung ating side mirrors mga kamitsu. Then nandyan yung buttons para sa traction control. Then nandyan din po yung kanyang lever for hood and lever for gas. So kompleto. Then since automatic po ito, brake and gas pedal lang ang meron. So pasok tayo sa loob mga kamitsu, buksan ko lang. So yun mga kamitsu, no. Again, nasa harap na tayo ng ating unit. Then 6-spanner cross is naka 3-spoke leather wrap na steering wheel. So nandyan din po yung kaniyang equipped na din siya ng audio remote control, hands-free button, tsaka voice command, and yung kaniyang cruise control. Again mga kamitsu, i-tackle lang natin at i-demo ko lang sa inyo yung kung anong purpose ng ating cruise control. Itong vehicle natin is equipped nga ng cruise control kapag ka minimum at least 40 km yung tinatakbo natin. Lalo bagay yan mga kamitsu sa mga S-Lex, N-Lex, sa mga highways. So kalimitan kasi ginagawa natin tayo yung umaapak ng manually nung kanyang gas pedal. So dito, automatic umaandar rin sa sasakyan natin. Minimum 40 km para ma-set natin yung kanyang cruise control. Kusang umaandar yung sasakyan natin. So ang benefits nun and purpose nun is iwas na rin ng leg fatigue o pangangawit ng paa. So napakaganda ng kanyang features and benefits ng kanyang push control. Again, manual po ito ha. Hindi ito katulad ng ibang variant natin na naka-adaptive cruise control which is automatic. Ito po is manual cruise control. Then equipped na rin po ng kanyang full LCD display yung kanyang instrument cluster meter. So naka 8-inch po yan, tapos na i-adjust yung kanyang animation. So depende po sa inyo. So yun, makikita nyo naman po, naka fully digital. Before kasi combination ng analog and digital. Tapos nandiyan pa rin yung kanyang controller for headlights. Yan, yung kanyang joystick and yung kanyang wiper. So rear, yung wiper tsaka yung front wiper natin. So yan. Na-adjust din yung kanyang speed kung gaano kabilis yung kanyang wiper sa unahan. Then, madako naman tayo sa loob nito. I-discuss ko din sa inyo. Yung kanyang kisame is silver yung kulay or gray. Tapos nandiyan pa rin naman po yung kanyang sun visor. Tapos yung dome lights niya mga kamitsu is bulb type. Ito lang naman yung kanyang bulb type. The rest, lahat LED. Pero nababilihan naman to ng mga kamitsu ng LED. Kung in case sa papalitan niyo, di lang makakaboy ng warranty yan kasi sinasalpak lang naman. Then yung kanyang sun visor for passenger side, meron niyang salamin. Hindi lang natin mabuksan kasi naka-plastic. Tapos yung kanyang rear view mirror. So, manual dyan natin ilalagay yung nating dashcam. So, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko yung quality dashcam. At the same time mga kamitsu, mayroon na rin yung tweeter. Yan. Aside dun sa mga speakers natin. Hindi lang po design yan, talagang may tweeter yan. Nandyan din yung kanyang SRS airbag. Yan. Then again mga kamitsu, yung kanyang head unit is 10-inch na. Equipped ng SmartLink display audio wireless. Equipped siya ng Apple CarPlay at saka Android Auto wireless. So yun po yung good thing sa kanya mga kamitsu. Naka-wireless na. Yung last year kasi is di-wire pa. So ito wireless na. So basta connect niya siya via Bluetooth and saka Wi-Fi, mag-connectivity, magko-connect siya, ma-engage mo na. So muna tayo dito. Buksan natin. So yun yung mga selections. Nandiyan na. Tapos yung kanyang camera 360. So yan, equipped siya. Yan yung kanyang bubong, harap.
yung likod, side kabilang panel, then yung sa kabila din po, sa kabilang side sa harap, then yung likod, and yan yung 360-degree view. Ayan. So, kompleto siya mga Kamitsu. So, nati-change din yung animation yan. Then again mga Kamitsu, no? Andiyan pa rin naman po yung air vent ng kanyang aircon, yung hazard. Then, ayan, mga Kamitsu, sobrang elegante ng kanyang aircon controller. Meron siyang small LCD display dyan. Dyan mo makikita yung fan speed tsaka yung temperature ng ating unit. Nandiyan yung fan speed, so pwede mong taasan. Joystick siya. Then, since dual zone to, pwede siyang hot and cold. Dinesign to para sa ibang bansa. May hot and cold siya. Tapos, nandiyan yung kanyang front defogger, rear defogger. Max cool. If in case na naipark mo yung unit natin sa may init na lugar at gusto mong mapalamig kaagad yung temperatura, mostly kasi is tayo manual nag-adjust. Kapag pinindot mo to, magmamax siya. So, ipipig niya yung pinaka malakas na temperatura o pinakamalamig na temperatura para mabilis siya mapalamig yung unit natin mga Kamitsu. Mode kung saan mo patatamain yung ventilation ng aircon. Tapos AC, air condition. Tapos yung kanyang exhaust. Normally, mga Kamitsu, pag nakailaw yan, ibig sabihin naka-off yung kanyang exhaust. Pag gagawin mo, ibig sabihin on yung exhaust niya mga Kamitsu. Maraming nalilito dyan eh. Kaya minsan parang nangasasabi, parang may gasolina. Yung pala naka-pindot na ganyan, ibig sabihin naka-on yung ventilation. Kumukuha siya ng hangin sa labas. Off para mag-off lahat ng system natin. Tapos, equip yan mga Kamitsu ng dalawang USB, Type A at Type C. Tapos nandun yun yung kanyang 12 volt socket. Lalagyan natin ng dashcam. Hindi mabuboy yung warranty. Then kung mapapansin nyo mga Kamitsu na meron siya small pocket dito. Pwedeng lagyan ng barya o anything. Tapos meron din dito. Yan. Tapos sa automatic transmission po yung ating unit. Transmission, so equip siya ng 4-speed automatic transmission. Again mga Kamitsu, bakit hindi pa rin nagsi-CVT ang ating expander cross? Ako, personally, mas gusto ko pa rin talaga ng traditional automatic transmission kasi bukod sa hindi siya mahirap i-repair, yung kanyang parts is available. Tapos, parts by parts pwede mong palitan. Hindi katulad kapag CVT transmission. Oo, seamless yung pag-shift mo ng gear, hindi masyadong majadder. But, kapag nagka-problema yung ating CVTs, buong transmission papalitan. Just imagine, magpapapalit ka 200,000. Diyos ko po, Rudy. Then again, nandiyan yung kanyang button for overdrive. Pag gusto nyo mag-overtake, magkakaroon siya ng added speed. Then yung kanyang lock para dun sa kanyang transmission, meron pindutan dito. Hindi mo basta-basta maibababa yung ating transmission nang hindi pinipindot dyan. So, para na rin yan sa mga bata pag bigla na lang binabanggan yung transmission, at least hindi basta-basta gagalaw yung transmission. Then, equip na siya ng electronic parking brake and brake auto hold. So, yun. Upgraded na. So, ang conventional dating handbrake is yung ganun. Ngayon, hindi na. So, pinipindot na lang siya. Then, auto hold. Bagay yan sa mga traffic situation. So, gas and go. Hindi na kailangan pang ibababa yung transmission nyo into neutral or park. Depende kung na-traffic kayo na matagal. So, yung even naka-drive mode siya, basta naka-engage ka dyan, naka-seatbelt kayo parehas ng driver at passenger, makaka-engage ka dito. Iilaw naman yan mga Kamitsu. Tapos, all you have to do is press yung kanyang gas pedal. Then, meron yung lagayan dalawa ng bote dito. Pwede ka maglagay ng bote dalawa. Tapos, may armrest and console. Boom! Panis! Ang lalim ng kanyang armrest console. Padami mong pwedeng ilagay dyan. Tapos, yun pa rin. Seatbelts, nanyan pa din naman mga Kamitsu. Then, push start. Hindi ka na natin makalimutan. So, hindi na to disusi. Dipindot na lang yan mga Kamitsu. So, basta yung susi, syempre nasa sign nyo. Tapos, pag prines mo, automatic bubukas. So, yun ang lahat ang meron sa ating Expander Cross 2026. Ngayon naman, i-discuss ko sa inyo kung ano yung ongoing promo nito ngayon pagdating sa freebies and SRP tsaka down payment. So yun na nga mga Kamitsu, no? Tapos na yung ating in-depth review ng ating Expander Cross na Quartz White Pearl 2026. Then sa video ito mga Kamitsu, no, itatakil naman natin yung kanyang ongoing promo pagdating sa SRP down payment and even monthly amortization. So simulan po muna natin sa question ng iba nating mga kliyente mga Kamitsu. Kung sulit pa rin ba ang 1.3 million para sa isang
MPV na katulad nito. Again, for my opinion, is sulit na sulit. Pati dun sa mga kliyente kong na-release na over 500 units sa kabuuan na nandito ako sa Mitsubishi. So, almost 6 years na rin po yung lingkod. Then at the same time, kung mapapanood nyo, puro expander po yung ating nire-release. Bukod sa mga Montero, expander, is talagang ito isa sa pinakamabentang unit natin. Sulit na sulit siya para sa ganung presyo ha. Just imagine, ang SRP nito, 1,3,903,000 since white po ito. Dahil ang normal na expander is 1,378,000. Then meron po siyang additional 15,000 sa SRP due dahil quartz white pearl po yung unit natin. Pero kung hindi naman quartz white pearl is 1,378,000 lang. Then meron po siyang ongoing promo ngayon na zero. So zero talaga, wala kayong ilalabas kahit piso mga kamitsu. Then meron po siyang monthly amortization na 28,423. Then again mga kamitsu, depende pa rin po yun sa bangko mag-a-approve sa atin. So iba-iba kasi yung rate ng mga bangko. So ang pinaka-minimum natin is 28,423 pesos. Then ito, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga previous na maaari mo ma-avail just in case sa akin kayo kukuha. May kodigo po tayo mga kamitsu dahil sobrang dami nung ibibigay ko sa inyo. Simulan po muna natin sa standard freebies mga kamitsu, no? Yung makukuha nyo talaga if in case mag-a-avail kayo dito. Then, across sa ibang dealer. Kasi standard naman yun eh. Talaga ibinibigay ng Mitsubishi. Bibigay po tayo ng genuine matting, 3M emergency warning device, 1-year comprehensive insurance. Ang good things dealer namin mga kamitsu, no? Hindi lock-in yung insurance namin dito. Pero again, depende pa rin po yun sa bangko. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo para at least aware kayo at maisip nyo na transparent ako kausap. Then 3 years TPL, 3 years LTO registration, then PMS Plus from 1,000 km up to 20,000, free po yung labor at saka oil filter. Oil lang yung babayaran nyo ha, if in case magpapamaintenance kayo. Factory rust proofing, chattel mortgage kasama yun sa all-in down payment natin, zero. Since free po yung chattel mortgage, 6 years warranty po tayo 6 years warranty. Before kasi 5 years ngayon, extended siya into 6 years warranty. Then, ito pa, isa sa mga kasama ng mga previous, if in case sa akin kayo kukuha, yung fuel subsidy na 10,000, free po yun, wala po kayong babayaran doon, talagang mapapasa inyo if in case sa akin kayo mag-a-avail ng ating unit. Then, ito yung mga personal previous na maaaring mong makuha if in case sa akin kayo kukuha. Thailand Rain Visor, expander cross na hood emblem, Mitsubishi keychain, full high definition na dashcam, harap at likod. Pa-i-install natin ang dashcam yung unit ninyo. Mitsubishi keychain, car cover, expander cross na hood emblem, 3-row deep dish matting, Mitsubishi umbrella, full set of garnish, palalagyan natin ng garnish yan. Yung kanyang headlight, taillight, door handle. So lahat, palalagyan po natin ng garnish. Wala po kayong babayaran kahit piso. Then, bukod sa regular na matting, bibigyan ko pa rin kayo ng deep dish matting. I-upgrade natin yung kanyang busina from regular stock into Bosch Europa horn. So, pa-i-install na natin. Taytayin yung muffler tip, car vacuum. Ito yung mga additional previous natin. Side step seal, cargo trunk tray. So, palalagyan natin. Yung side step seal, yung nilalagay sa gilid para at least hindi na-damage o nagagasgasan yung unit natin. Carbon fiber steering wheel cover, parking sensor. Gaya ng sabi ko sa inyo kaganina. Pa-install natin ang parking sensor yan para hindi kayo hirap kapag nagpa-park kayo mga kamitsu. Car care kit set, yan nandiyan yung car shampoo, body wax, car detailing wax, tsaka tire block, tapos Mitsubishi mag, and yung roof rack mga kamitsu. Palalagyan natin yung roof rack. I-message nyo lang ako mga kamitsu, hindi lang yan ang ibibigay ko sa inyo. Marami pa akong ibibigay na previous sa inyo. Basta message nyo ako directly sa aking Facebook at saka Viber and WhatsApp. Then again mga kamitsu, kung nakatulong po itong video na ito sa inyo, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. And click nyo na rin po yung notification bell button para naman maging updated sila sa mga next video pa natin. Nasa screen na po yung aking full contact details. You can message me directly. Then again, this is your sales consultant, Daryl James Foronda, now signing out. Ciao!